Tara, kain tayo. Be-blessed tuwing Huwebes, ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. May iba't ibang uri ng gutom tayong nararanasan. May gutom sa pagkain, kapag hindi tayo nakakakain ng tamang oras, nangihina ang ating katawan. May gutom sa pagmamahal, kapag pakiramdam natin ay hindi tayo napapansin, hindi pinapahalagahan o nag-iisa. May gutom sa kahulugan at direksyon. Tinatanong natin, para saan bang lahat ng ito? At may mas malalim na pagkagutom, ang gutom ng kaluluwa na naghahanap ng kapayapaan, pag-asa at tunay na kagalakan. Patuloy ang pagpapakita ng muling nabuhay na Jesus sa kanyang mga alagad. Takot sila, naguguluhan at puno ng alinlangan. At sa gitna ng kanilang pangamba, may isang simpleng detalyeng binanggit ang Ebanghelyo ngayong araw. Binigyan nila siya ng isang pirasong inihaw na isda at kinain niya ito sa kanilang harapan. Bakit mahalaga ito? Dahil ipinapakita ni Jesus na siya ay tunay na buhay. Hindi siya multo, hindi siya alaala lamang. Siya ay Panginoong nabuhay na muli, nakikibahagi, nakikisalo at lumalapit sa ating realidad. Kumain siya sa kanilang harapan upang punuin hindi lamang ang kanilang pagdududa, kundi ang kanilang gutom sa katiyakan at pag-asa. Ang muling nabuhay na Kristo ang tumutugon sa ating iba't ibang uri ng gutom. Sa gutom sa pagmamahal, siya ang presensyang hindi nangiiwan. Sa gutom sa kapatawaran, siya ang nag-aalay ng awa. Sa gutom sa kahulugan, siya ang nagpapaliwanag ng kasulatan at nagbubukas ng isip upang maunawaan natin ang plano ng Diyos. At sa gutom ng ating kaluluwa, siya mismo ang ating kapayapaan. Sapagkat ang Kristo na kumain sa harapan ng kanyang mga alagad ay siya ring Kristo na handang punuin ang bawat gutom at pananabik ng ating puso. At kapag siya ang ating kinapitan, hindi tayo magugutom kailanman. Manalangin tayo. Panginoon, ibsan po ninyo ang bawat gutom na mayroon kami sa aming buhay. Amen.